Kinabukasan ay umuwi na rin ako sa apartment. Nag-aabang ako noon ng tricycle sa tapat ng bahay ni na Carla na may dumaang dalawang ali. Narinig ko ang usap-usapan ng mga ito. Binanggit nila ang mga katagang. Sa wakas, nabawasan na rin ng mga manananggal sa lugar natin. Wika ng isang babae. Siniko naman ito ng isang ali at binilisan na nilang paglalakad. Kung kaya't hindi ko na narinig ang punot dulo ng kanilang usapan. Ganun pa man nakatingin sila sa bahay ni na Carla. Hanggang sa may dumaan ng tricycle kaya sumakay na ako papunta sa apartment. Hindi malis-alis sa isip ko ang narinig ko sa dalawang ali na yun ang banggitin nilang tungkol sa manananggal. Kinikilabutan ako sa tuwing naaalala ko yon. Pagdating ko sa apartment ay kaagad din akong naligo at pumasok ng trabaho. Hindi na ako nakabalik pa sa bahay ni na Carla sa araw ng libing ng kanyang ina. Hindi din kasi ako papayagan sa trabaho ko kahit gustuin ko na makipaglibing noon. Kaya linggo na ako muling nakabalik sa bahay ni na Carla. At magmula noon tuwing linggo kami nagkikita. Kontento na lamang kami sa araw na ito hanggang sa nagtapat na ako ng tunay kong nararamdaman sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ang hirap para sa kanya na bigyan ako ng pagkakataon na tanggapin ang pagmamahal ko. Ayon sa kanya ay mabuti na raw na manatili kaming magkaibigan. Hindi ko naman siya pinilit sa desisyon niya. Kaya kahit na nabigo ako sa pagtatapat kong yon, ay alam kong hindi pa rin ko siya susukuan. Pinagpatuloy ko ang panliligaw kay Carla. Lalo ko siyang sinuyo at may mga gabing doon ako dumediretso sa bahay nila at doon na rin ako nakikitulog. Hindi naman kumukontra ang kanyang ama na tawagin na lamang natin sa pangalang Tatang Perto. Pakiramdam ko nga atat na ito magiging kami ni Carla eh. Tama naman siya dahil hindi na kami bumabata. Parehong nasa tamang edad na kami at matagal na rin namang magkakilala. Pero hindi ko maintindihan tong si Carla kung bakit hindi niya ako magawang sagutin. Pero sa halip na sumuko ay mas lalo akong nagpursige ng panliligaw ko sa kanya. Nararamdaman ko kasi na sa kabila ng kanyang pagtatanggi, may nararamdaman din ito sa akin. Hanggang sa isang gabi nun, doon ako nakitulog sa bahay ni na Carla. Nakahiga na ako noon at matutulog na sana ako. Pero sa eksaktong pagpikit ng mga mata ko, bigla akong nakarinig ng malakas na ingay mula sa kwarto ni Carla. Animoy may kung anong malaking kalabog doon na tila may bumangga sa bintana nitong gawa sa yero. Dahilan para napabalikwas ako ng bangon at saglit na nakiramdam. Saglit lamang ang ingay na yon pero malakas talaga. Kung kaya't hindi ako mapalagay. Nakakahiyaman pero naisip kong puntahan si Carla sa kanyang silid para masigurong maayos siya. Kagad akong humakbang papunta sa silid ni Carla. Kakatukin ko na sana siya nang biglang may humawak sa balikat ko. Nagulat ako ng paglingon ko. Nakatayo sa likuran ko si Tatang Perto, tatay ni Carla. Sabi ko sa kanya, may ingay akong naririnig sa kwarto ni Carla. Natitingnan ko sana kung ayos ba ang dalaga nun. Nahiya pa ako na sinabi kay Tatang Perto. Pero ayon sa itay ni Carla, huwag ko na itong intindihin dahil pusa lang daw yun na nagpupumilit pumasok sa bintana. Sinabi ng Ginoo na madalas daw ito nangyari. Ayon pa sa kanya na sigurado naman siya na natutulog na si Carla. Dahil maaga ito palaging natutulog. Wala na akong nagawa pa. Hindi ko naman maaaring ipilit ang gusto kong mangyari. Gayong si Tatang Perto na mismong nagsabing wala akong dapat ipag-alala. Bumalik na lamang ako sa aking higaan. Samantalang si Tatang Perto naman ay bumalik din sa kanyang silid doon. Muli akong nakatulog. Nagising ako ng alas 5 ng umaga at doon ko na nadatnan si Carla sa kusina na naghahanda ng almusal. Inalok niya ako doon na rin na mag-almusal bago ako umalis kaya pinagbigyan ko na rin siya. Parang malaking bagay na rin ito sa akin eh. Malapit na kami ni Carla sa isa't isa. Wala na nga sigurong maniwala na hindi kami magkarelasyon. Lalo na yung mga kapitbahay nila na nakikita na halos doon ako natutulog palagi.
Yun nga lang, ang turing ni Carla sa akin ay parang kapatid lang. At walang mali siya sa kanyang pagiging malapit namin. Yun ang madalas na pinapaunawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang umiwas sa akin si Carla. Hindi na siya pumapayag na doon ako makikitulog sa bahay nila. Ayon sa kanya, hindi na daw maganda tingnan. Para na rin makaiwas kami sa tsismis ng mga tao sa paligid. Nakakarinig na daw siya ng mga pag-uusap patungkol sa amin ng mga tsismosa nilang kapitbahay. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ang gustong yun ni Carla. Nagpalamig muna ako, lalong nag-focus sa trabaho. Pinagbigyan ko siya sa kagustuhan niyang hindi muna kami magkita. Kahit mahirap yun para sa akin ay sinunod ko na lamang ang gusto niya. Magmula nun, wala na talagang pagkikita eh. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan, hindi ko na rin nagawang dalawin pa si Carla. Hindi dahil sa ayaw ko na siya makita, kundi dahil sa kagustuhan ko na rin na mahanap niya talagang sarili niya. Umaasa akong sa paglipas ng mga araw at panahon at sa muli naming pagkikita, ay mapagtanto niya sa sarili niya ang totoo niyang damdamin para sa akin. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pauwi sa inuupang apartment, bigla meron akong napansing kakaiba. Maliwanag ang buwan noon kaya't kitang-kita ko ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin na parang nakakapagpatindig ng balahibo. Lalo kong binilisan ang paglalakad. Pero mahigpit kong hawak ang buntot pagi na daladala ko palagi sa bag ko. Hanggang sa may napansin akong nakasunod sa akin nun. Napatingala ako sa isang nilalang na hindi naman ganun kalayo ang distansya sa akin. Sa muling pagkakataon ay nakakita ulit ako ng manananggal. Buhagag ang buhok nito at kumakawag-kawag pang animoy balat na hindi ko maintindihan kung ano. Nakakahilo ang nakakasulasok na amoy nito. Habang ang kanyang mga kamay na may mahabang mga kuko naman ay animoy nakaambana sa paghakot sa akin. Hindi ko alam kung bakit sinaklob ako ng tapang ng gabing yon. Imbis na tumakbo ay huminto ako sa paglalakad. Tiningala ko ang nilalang. Pero huminto din ito sa ere. Ang kasunod na pangyayari ay hindi ko inaasahan. Dahil sa halip na lumapit ito sa akin para sunggaban ako, taliwas ang nangyari. Lumipad ito palayo sa aking kinatatayuan. Pinanood ko pa ang paglipad nito palayo sa akin. Walang hiya. Akala ko katapusan ko na. Duwag naman pala. Wika ko sa sarili. Saka ako tuluyang dumiretso pa uwi nun. Nagtataka ako sa kinikilos na yun ng manananggal. Hindi ko alam kung natatakot siya sa hawak kong buntot pagi o may iba pa siyang dahilan. Ganun pa man ay nagpapasalamat na rin ako na kahit papano ay hindi na niya ako inatake pa. Dahil kung nagkataon, hindi din naman ako sigurado kung makakaya ko yung labanan. Kinabukasan ay may kumalat na balita sa lugar na may isang manananggal umano na namataan ang mga taga roon kaya pinag-iingat ang lahat dahil sa manananggal na ito. Naisip ko na lang na hindi lang pala akong nakakita kundi maging ang ilan din sa mga nakatira doon. Maswerte lang na wala naman itong napapabalita na nabiktima. Pagsapit ng gabi ay hindi na ako nakatiis pa. Pagkalabas ko sa trabaho, dumiretso ako sa bahay nila Carla. Hindi lang dahil sa gusto ko na siyang makita, kundi para masiguro kong ligtas ito at balaan ko siya mag-ingat sa manananggal na gumagala tuwing gabi. Lalo na't gabi din ang out niya sa trabaho. Lalo akong nag-alala nang dumating ako sa bahay ni na Carla at sinabi ng kanyang itay na hindi pa siya nakakauwi. Ayon kay Tatang Perto, nagpaalam si Carla na may pupuntahan siyang party ng isa niyang katrabaho. At dahil wala itong kasama pa uwi ay nagdesisyon siya na doon na lang magpalipas ng gabi. Inalok din ako ni Tatang Perto na doon na matulog sa kanila. Pero tumanggi ako at sinabi ko sa kanya na sa apartment ko na lang dahil maglalaba ako bukas na maaga pa. Hindi na ako nagtagal. Umuwi na rin ako kaagad ng oras na yon para na rin makahabol pa ako sa mga tricycle na namamasada.
Sakto ring nakasakay ako kaagad at maayos naman at ligtas akong nakarating sa apartment. Agad akong humiga pagkatapos kong magbihis. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako ng mga oras na yon. Nakatulog akong ang laman ng isipan ko ay si Carla. Ang totoo, gusto ko nang sumuko. Pero yung puso ko kahit pagod ay patuloy pa rin tinitibok si Carla noon. Kaya kahit walang kasiguraduhan na magiging kami ay patuloy pa rin akong umaasa. Nang gabing yun, biglang may kumalabog sa labas ng bintana ng apartment ko. Dahilan para agad akong bumangon at binuksan ko ang bintana para silipin kung ano ang kalabog na ito. Pagdungaw ko ay wala naman akong nakita. Pero maya-maya pa ay bigla akong may nakitang nilalang na lumilipad palayo. At hindi ako pwedeng magkamali. Isa na naman itong manananggal. Pero papalayo ng nilalang sa aking apartment. Napaisip ako na marahil ay naghahanap ng ibang bibiktimahin ito. Kalat na sa lugar ang tungkol sa manananggal pero hindi pa rin ito mahuli ng mga kinauukulan. Ilang araw ang lumipas, araw na naman ng linggo. Muli akong dumalaw kay Carla. Nadatnan ko siyang nagwawalis ng kanilang bakuran. Pero nang makita niya ako ay agad itong napahinto sa kanyang ginagawa. Hinarap naman niya ako sa pagkakataong yon. Inalok pa niya ako ng almusal. Meron silang sinangag pritong isda. Kahit paano masaya ako dahil nakapag-usap kami ng mga oras na yon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Muli ay sinabi ko kay Carla ang aking nararamdaman at ang plano kong hindi ako susuko sa panliligaw sa kanya. Sinabi kong siya talaga yung gusto ko makasama sa buhay kahit noon pa man. Nakita kong umiwas ito ng tingin kaya pilit kong hinarap ang mukha niya sa akin at sinabi kong tingnan niya ako ng diretso sa mga mata para makita niya kung gaano ako kaseryoso sa kanya. Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin, Carla? Pasensya ka na pero iba kasi nakikita ko sa mga mata mo Iyan din yung dahilan kung bakit hindi ako bumibitaw sa'yo. Seryosong tanong ko sa kanya. Dahil sa mga sinabi ko ay nakita kong unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Dahilan para bigla akong nag-alala kung ano ang problema. Kung may nasabi ba akong mali sa kanya. Umiling ito at sumagot sa akin na siya ang problema at hindi ako. Hindi ko naman maunawaan kung ano yon. Matagal na kaming magkakilala. Simula pagkabata pa kaya wala akong nakitang dahilan o kung anumang problema para sa aming dalawa. Na mga oras na ito ay pinit ko siyang inuunawa. Kinausap ko siya ng maayos na kung ano man ang bumabagabag sa kanya. Pwede niyang sabihin sa akin. Sinabi nito na hindi ko pa daw siya lubos na kilala. May mga sekreto sa pagkatao niya na hindi ko alam. Mga bagay na hindi ko inaasahan. At mas gugustuhin niyang hindi ko na umano malaman pa. Kaya mas mabuting manatili na lamang kaming magkaibigan. Hanggang doon lang umano ang kayang ibigay ni Carla sa akin. At sana'y maunawaan ko yon. May naon ang pagkakasabi niya. Hindi na lang ako umimik pa ng mga sandaling ito. Alam kong nalulungkot din si Carla sa desisyon niya. Pero nanatiling ganun talaga yung pagpapasya niya Wala na ako magawa kundi kailangan ko na lang tanggapin ang lahat. Umuwi din ako pagkatapos namin makapag-usap. Naisip ko na hindi ko na kailangan pang kulitin si Carla tungkol sa nararamdaman ko. Ang mahalaga maayos kami magkakaibigan. Pinilit ko na lamang na pag-aani ng loob ko at ikalma muna ang sarili. 2 linggo na hindi ako nagpakita kay Carla. Hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang kaarawan. Hindi ko siya matiis pagkatapos ng trabaho. Sinadya kong sa kanila ako dumiretso. Hindi bilang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan. Binilan ko siya ng cake sa isang kilalang bilihan sa lugar na yon. At pagkatapos ay tumuloy na ako sa kanila. 9:00 mahigit na ito ng gabi. Pero alam kong gising pa si Carl ng ganong oras. Nasanay na kasi ako dahil nung unay ilang gabi ding nakitulog ako sa kanila. Naisip ko rin na 8:00 din ng gabi ang labas nila sa trabaho. Pero pagdating ko sa bahay nila,
Tahimik ng loob ng kanilang bahay. May ilaw pero walang senyales na gising ang mga tao sa loob nun. Ganun pa man ay sinubukan ko pa rin kumatok at nang walang sumagot, ay doon ako nagsimulang magpaikot-ikot sa paligid ng bahay nila. Iniisip ko pa kung saan ba sila nagpunta ng itay niya na si Tatang Perto. Naisip ko rin na baka may pinuntan sila na hindi ko alam. Uuwi na lang sana ako nang nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan, kaya't dali-dali muna akong pumunta sa may malaking puno sa gilid na bahagi ng kanilang bahay. Ibinaba ko saglit ang cake na dala ko. Pero pagdating ko sa malaking puno ng mangga, nagulat ako at halos masuka ako nang nakita ko ang nakakubli doon. Halos hindi ako makapaniwala na napaurong ako nang nakita ko ang kalahating katawan ng manananggal. Nanindig ang mga balahibo ko. Dali-dali akong lumayo sa lugar na yon. Agad akong nag-abang ng tricycle sa labasan. Halo-halo ang nasa isipan ko na mga sandaling ito. Malapit na sana ako sa labasan nang makasalubong ko ang isang malaking aso. Nakaangil ito sa akin kaya't alam kong hindi ito ordinaryong aso lang. Mapula ang mga mata. Tumutulo ang laway ng aso na animoy na babaliw. Napakalaki nito at kulay itim. Susunggaban sana ako nang bigla na lamang merong humarap dito na isa pang nilalang. Hinarangan nito ang malaking aso at pumagitna sa aming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ko na mga sandaling yon. Pero sigurado ako na ang humarang manananggal. Hinarap ng manananggal ang aso na tila nag-uusap ang kanilang mga mata. Tatakbo sana ako palayo dahil nalata ko naman na tinulungan na ako ng manananggal na yon laban sa malaking aso. Tila ba magkakilalang dalawa? Pero pagtalikod ko sa kanila para sana tumakbo, saka naman may dumating na isa pang nilalang. Mabilis itong lumilipad papunta sa akin. Natakot ako lalo na't wala akong dalang sandata ng mga oras na yon para maipagtanggol ko ang sarili. Pero bago pa man makalapit sa akin ang manananggal na yon, mabilis itong hinarang at sinalubong ng naunang manananggal kanina. At malakas na talaga ang kutob ko na tumutulong sa akin to. Nagharap ang dalawa eh. Tuluyan din silang bumagsak pareho sa damuhan na nasa harapan ko. Patuloy pa rin sila sa pagsagupaan at walang gustong magpatalo. Unti-unti silang nanghina. Pero tuloy pa rin ang away ng mga ito. Habang ako naman, ipinako na lamang sa aking kinatatayuan. Hindi nagtagal ay nakita kong hinang-hina na ang nilalang na nagligtas sa akin. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Nung akmang tatapusin na siya ng nilalang na kalaban niya, ay doon naman sumaklolo ang malaking aso na kanina ay nawala na sa paningin ko. Agad na sinalakay ng asong yun ng isang manananggal at ito naman ang humarap doon. Pero pinilit pa rin ng manananggal na yon na makatakas sa malaking aso habang ako ay hindi pa rin nakakagalaw sa nasasaksihan ko mga nangyari sa akin. Sa halip na tumakas ay hindi ko ginawa. Animoy nawala din ako sa sarili. Nakontento na lamang akong panoorin ang labanan ng mga manananggal. Hanggang sa mga oras na yun na ang tanging naiwan na lang ay ang asong aswang at isang manananggal noon na nakabulagta sa lupa. Natigilan man, pero isang desisyon ang naisip ko na kailangan ko ng tumakas. Lalo na't hindi ko alam ang susunod na pwedeng mangyari. Lumalalim ng gabi at wala nang dumadaan sa lugar na yon. Kailangan ko nang makalabas sa labasan para magbabaka sakali kung may masasakyan pa ako. Pero bago ako makahakbang paalis, nasaksihan ko ang isang pangyaring hindi ko inaasahang makita. Yung malaking aso ay bigla na lang naging tao. Napanganga na lamang ako dahil kilala ko yon. Si Tatang Perto,
ang ama ni Carla. Umiiyak ito habang hawak-hawak ang manananggal. Tumingin ito sa akin na may mga matang nakikiusap. Humihingi siya ng pangunawa at tulong. Kaya sa halip na matakot ay dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Lalo akong nagulat nang makita ko sa malapitan na mukha ng manananggal na yon. Yun ay walang iba kundi si Carla. Ayaw man tanggapin ng utak ko ay hindi pwedeng magkamali ang mga mata ko. Nangihina ito at tila wala talagang lakas para bumangon mula sa kanyang pagkakabagsak. Maraming sugat ang katawan niya gawa ng pagkagat sa kanya ng nakalaban niya. Humingi ng pabor sa akin si Tatang Perto. Iyo, pakiusap. Tulungan mo akong buhatin si Carla hanggang sa bahay. Malapit lang naman yung bahay kaya hindi na ako nagdalawang isip na buhatin si Carla. Tila ba otomatiko na alam na ng isipan ko na sa kanya ang naiwang putol na kalahating katawan. Maingat ko siyang ipinatong sa kalahating katawan niyang naiwan at nakakubli sa malaking puno ng mangga. Dahan-dahang bumalik sa normal ang anyo ni Carla. Matapos kong gawin yon, nawala ang pakpak, pero wala pa rin itong malay. Binuhat ko siya papasok sa loob ng kanilang bahay. Ayon kay Tatang Perto na kaya niya naman gamutin si Carla. Ayon sa kanya, may pag-aari silang mutya na siyang nagpapagaling sa kanila sa tuwing sila'y nasusugatan. Nilapag ko si Carla sa kanyang silid. Ihiniga ako sa kanyang papag na may manipis na kutsyon. Agad namang kinuha ni Tatang Perto ang sinasabi niyang mutya para magamot si Carla. Habang ako naman, naiwan pa rin at tila ba tinakasan ako ng kakayang makapagsalita sa lahat ng aking mga nakikita noon. Ilang sandali ang lumipas ay bumalik na si Tata Perto na dalang mutya na kanyang sinasabi. Nakabalot ito sa pulang tela. Animoy hugis ba to? At kulay perlas ang sinasabing mutya. Hindi din ito kalakihan. Nanatili pa rin akong tahimik habang pinapanood si Tatang Perto sa kanyang ginagawa. Pinagulong-gulong niya ito sa bawat bahagi ng sugat ni Carla. At nang wala pa ring epekto ay lumabas ito ng silid. Ayon sa kanya, may kailangan siyang gawin sa kusina. Tanging pagtangulang naman ang naisagot ko sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto ay muling bumalik si Tatang Perto. May dala itong maliit na palanggana na may lamang tubig at bimpo. At nakita ko rin ang mutya na kasama sa tubig. Ayon sa kanya ay nilaga niya ang mutya at ang pinaglagaan niyang tubig ay kailangan niyang ipunas sa buong katawan ni Carla, lalo na yung parte na may sugat. Nakaramdam ako ng pagod. Ilang mga oras na yun, kaya pinili ko na munang lumabas at nanatili sa kanilang maliit na sala. Doon na lang ako naghintay ng susunod na kaganapan. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyaring lahat ng yon. At nasaksiyan ko ang lahat ng nakakatakot at kababalagang hindi ko inakala na makita ko sa buong buhay ko. Lalong hindi ako makapaniwala na ang babaeng hinahangaan ko at minamahal mula noon, isa palang manananggal. At hindi lang siya, kundi pati ang kanyang Tatang Perto. Naisip ko na marahil ay ganun din ang namatay niyang ina noon. Doon ko lamang napagtanto na ang babaeng mahal ko ay nagmula sa angkan ng mga aswang. Hindi lang basta aswang, kundi lahi ng manananggal. Naisip ko ang dahilan kung bakit hindi ako magawang tanggapin ni Carla. At sa halip na umalis ako ng mga oras na yun at matakot, nanatili akong naghintay sa paggising niya. Makalipas ang ilang minuto, tinawag ako ni Tatang Perto. Ayon sa kanya ay nagkamalay na si Carla at gusto niya akong makita. Dahilan para agad akong pumasok sa silid ni Carla. Nadatnan ko siyang nakahiga pa rin pero nagkamalay na. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan niya ako ng diretsyo habang nagwiwika ng ngayon ay alam ko na umano ang tunay na pagkatao niya. Wala na siyang tinatago sa akin. At yun ang dahilan kung bakit ayaw niya umunong tanggapin ang pagmamahal ko, na hindi daw siya nararapat sa akin.
Dito niya isinalaysay sa akin na sadyang aswang ng kanyang magulang. Ang kanyang ama ay lahi ng aswang na lakad, samantalang ang kanyang ina naman ay lahi ng manananggal. Hindi sila masamang aswang. Iniwan daw nilang kanilang lahi dahil ayaw nilang tumulad sa mga ito at pinagsisikapan nilang sa kabila ng lahat ay mailigtas nila mga balak biktimahin ng kanilang mga kauri. Halos hindi ako makasagot sa mga ipinagtapat sa akin ni Carla. Nanatili akong tahimik. Naguguluhan pa ako sa mga nangyari na mga oras na yon. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na humahakbang palabas ng silid ni Carla. Naiwan siyang nakahiga. Niwala akong naisagot sa kanya ni isang kataga. Umupo ako sa sala hanggang sa dumating ang umaga. Umuwi ako na hindi man lang nagpaalam sa mag-ama. Ilang araw ding hindi ako makapag-isip ng maayos dahil sa mga pangyaring yon. Kahit sa trabaho ko, hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang gabing nasaksihan ko ang lahat. Hindi na muna ako bumalik pa sa bahay ni na Carla. Hindi dahil sa ayaw ko na siya makita, kundi dahil gusto ko lang munang hanapin ang aking sarili. Inabot ito ng 1 buwan dahil gusto ko makasiguro sa nararamdaman ko. Pero gabi-gabi ay pinapaalala ng puso ko na sa kabila ng tunay na katauhan ni Carla, ay marami pa rin siyang mabuti na nagawa para sa akin. Kabilang na doon ang paulit-ulit niyang pagsagip sa akin sa mga nilalang na kauri niya. Naniniwala ako sa mga sinabi niya na hindi sila gumagawa ng masama. Doon ko napagtanto na kaya kong tanggapin si Carla sa kabila ng kanyang tunay na pagkatao. Kung kaya't pagkatapos ng 1 buwan kong pananahimik, nagpa siya akong harapin muli si Carla. Araw ng linggo yon, kaya't sigurado akong naroroon siya sa kanilang bahay. Excited akong pumunta sa bahay nila. Dumaan ako sa isang flower shop para ibili siya ng bulaklak. Pagdating ko sa bahay nila, agad akong kumatok at pinalad naman na agad akong pinagbuksan ni Carla. Nagulat siya na makita ako. Nakangiti ako habang inaabot sa kanyang bulaklak na dala. Natigilan at napanganga si Carla na hindi alam kung anong sasabihin. Pero hindi ko na napigilan ang sarili. Niyakap ko siya ng mahigpit habang sinasabi sa kanya na tanggap ko siya. Maging ano at sino man siya. Ang mahalaga ay alam kong mahal ko siya noon pa man. Lalo na at wala siyang ginawang masama at hindi siya nananakit ng kapwa. Kumalas si Carla sa pagkakayakap ko sa kanya. Pero sinabi ko na hindi ko siya pakakawalan hanggat hindi niya tatanggapin ang pagmamahal ko. Sabi ko sa kanya, masyado nang matagal ang hinintay ko. Hindi na ako makakapayag pa na biguin niya ako ulit sa pagkakataong yon. Maya-maya, narinig kong humihikbi ito. Kung kaya't tiningnan ko ito sa kanyang mga mata. Nahihilo pa ako nang nakita kong nakabaliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Ganun pa man ay natabunan yun ng nangingilid niya mga luha. Kaya't tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak at ano ba ang problema. Marinya namang itinanggi at sinabi na wala siyang problema. Maya-maya, pilit ang kanyang mga ngiti pero alam kong may ibig sabihin yon. Umiiyak siya habang nagpapasalamat sa akin. Ayon sa kanya, na sa kabila ng lahat ng aking nalaman ay nagawa ko pa rin siyang mahalin. Hanggang sa narinig namin ang pagtikhim ni Tatang Perto sa aming likuran. Sa tingin ko mas mabuti siguro kung pumasok muna kayo sa loob ng bahay at maupo nang sa gayon makapag-usap kayo ng maayos. Nakangiti na wika ni Tatang Perto. Sinunod namin siya at sa loob ng bahay pinagpatuloy ang pag-uusap. Yun ang simula ng relasyon na pagmamahala namin ni Carla. Pagmamahal na alam naming magtatagal at magsasama din kami at bubuo ng pamilya nun. Lahat ng yun ay pinlano namin hanggang sa dumating ang araw ng aming kasal. Simpleng kasal lang yun na dinaluhan lang ng aming mga kaibigan at mga magulang. At dahil alam ko mahihirapan si Carla sa simbahan, kaya mas pinili namin na magpakasal sa West. Siyempre, hindi nawala yung tropa kong sina Leonard at Marco. Ang pagpapakasal namin ni Carla sa West ay kinwestiyon ng pamilya ko dahil makakayanan naman daw namin na magpakasal sa simbahan kahit simple lang.
Ako na mismo ang gumawa ng paraan para mailusot sa kanila mga dahilan ko nang sa ganon ay hindi na sila magtanong ng kung ano-ano. Maayos na nairaos namin ang aming kasal. Mas pinili ko rin na bumili ng lupa malayo sa aking mga magulang nang sa ganon ay maging komportable ang asawa ko sa kanyang mga galaw. Mas pinili din namin ng lugar kung saan medyo liblib at talagang sasadyain ng kung sino man na gusto kong makita. At dahil medyo liblib ang lugar, kaya mura ko lamang na nabili ang lupa na malaking tulong para makapag-alaga ako ng mga hayop at nakapagtanim ng iba't ibang gulay na siyang pinagkakaabala ng aking binan na si Tatang Perto. Para magkaroon din ng sariling espasyo ang aking binan, ay pinatayuan namin siya ng sarili niyang kubo, hindi kalayuan sa tahanan ng aming mag-asawa. Malaking tulong ang pag-aalaga namin ng mga hayop sa tuwing inaatake ang mag-ama ng kanilang pagiging aswang. Nangyayari lamang yon sa isang beses sa isang buwan, kapag bilog ang buwan. Nagiging malimit lang kapag buwan ng Hulyo at Agosto, kung saan umuusbong ang mga labong na siyang nagdudulot ng kakaibang epekto sa kanilang katawan na naging dahilan para inaatake sila ng pagiging aswang. At dahil marami kaming alaga na iba't ibang hayop, kung kaya't hindi na sila lumalayo. Tanging ang mga alagang hayop lamang namin ang kanilang ginagawang pagkain sa tuwing kumakalam ang kanilang sikmura at naghahanap ng sariwa at hilaw na karne.